Alright mga tol, maganda po ang pag-uusapan po natin ngayon ha. Mapa Pro Duterte ka, Pro BBM, kakamping ka man. Ngayon nga may nabubuong mga usapin po sa internet, magsasanib puwersa daw ang mga BBM at Lenny supporter, tatawaging Unipink. Okay, so ako po ay naniniwala na hindi tayo dapat maging panatiko ng mga politiko. Kasi ang pagiging panatiko ng mga politiko, idol mo sila, 'di ba? Susuporta mo sila kahit na mali ang kanilang mga ginagawa. Ganun no? So mabigat po 'yun. Pero dito po sa pag-uusapan natin, sabi po dito, 73% o 73% of Filipinos or Pinoys won't support pro-China bets in 2025 elections, according to Pulse Asia Commission survey. So marami sa mga Pilipino na po ngayon ang if this is true, no, itong survey, no, if it's not politically manipulated survey, ito pong 73%, ako po naniniwala malaki porsyento ang nakakaunawa na po sa mga pinag-uusapan sa mga problema suliranin po ngayon ng bansa po natin. At yan po yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. So let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan po natin. According dito po sa Pulse Asia Commission survey, ay 73% of Filipino or Pinoys ang hindi susuporta sa mga Chinese, pro-Chinese candidates, no? So ayan po, no? Ilalagay ko na lang po yung article na to or itong balita po na iyan, which is pinublish noong October 15 pa last year 2024, kasi 2025 na po ngayon. But anyway, ilang buwan pa lang po yan. So yung panahon po na yan, nagkaroon na po ng survey na ganyan. Yung po yung resulta ng survey sa panahon na yan. Ako po yung naniniwala kung totoo po yan, yan po yung madaragdagan pa, no? And ito po kasi yan, no? Kahit pa ano pa no? Kahit pa ano pang sabihin mo kahit ano pa, gaano pa aganda yung mga plano mo, mga nagawa mo, kung isa kang politiko, sabihin mo na magandang kredibilidad mo, maganda ang mga napatunayan mo, maganda ang pangalan na mayroon ka, ang mga nagawa mo na sa bansa. Kung babagsak ka, ayan kung babagsak ka lang rin pala sa pagiging pro-China, baliwala lahat ng mga sinasabi mo, lahat ng mga nagawa mo, lahat ng mga pinaglalaban mo kahit hanggang ngayon. Halimbawa, pinaglalaban mo karapatan ng mga kababaihan, pero dahil ikaw po ay suportado mo ang isang partido na pro-komunista, pro-China, tagilid ka po doon, no? Tagilid kayo dyan. Baliwala, kasi ang binopromote mo komunismo. Ibig sabihin, sasagasaan po lahat yan ng mga magagandang plataforma, mga layunin na sinasabing pinaglalaban mo. Bigyan ko po kayo ng example. Merong mga politiko nagsasabi sila po gusto ipaglaban ang karapatan ng mga empleyado. So more on sa mga kababayan natin, sa mga manggagawa, karapatan sa sahod, 'di ba? Maganda sabihin na natin maganda yung layunin, talagang pinaglalaban po. Pero malalaman mo ang mga tao po na ito sa kanilang mga opinion patungkol po sa China, no? Kaya nga ang mga Duterte, no, dito po yan napipisil sa kanila itong mga usapin na to, yung pagiging pro-China. So we cannot say na they are really pro-China, pero how can we say then na sila ay how can we say to na they are not pro-China kung wala silang sinasabi regarding this matter, no? Napakahalaga po nun sa pagiging tao man lang po natin na meron po tayong standing, meron po tayong sinasabi na malinaw na
deklarasyon kung ano tayo, kung ano yung pagkakakilanlan natin. Kasi pag gitna po tayo palagi, mahirap po yun. Ako lagi pong sinasabi ko sa video natin, sa mga vlogs, gumitna tayo. Pero I'm not saying na you will forever nasa gitna. Gitna ka for the sake na matimbang mo yung kung ano yung mabuti at masama. Pag nakita mo na kung ano yung mabuti at masama, supportahan mo yung mabuti at tutulan mo yung masama, regardless kung sino man yung tao na pinaglalaban po ang mga bagay, no? Kung masama yung pinaglalaban, tutulan natin yan. Kung mabuti ay huwag supportahan po natin kapag mabuti. So far sa mga Duterte, wala po akong nakikitang malinaw silang paglalaban po yung karapatan ng ating bansa. So lahat po yan, babagsak po yan. Siyempre kung ang mga Duterte ay sinasabihan po ng maraming mga tao na sila yung mga pro-China or tuta ng China, sayo po hindi po natin sila sasabihan ganon. Pero sa akin, negative na kaagad kapag walang sinasabi. Kailangan mo magsalita, no? Ito po, yung ibang mga politiko, diba, na alam ko ay kampi sa mga Duterte, kasi maganda naman po ang para sa akin, yung layunin ng drug war, diba? Pero nagkaroon sila ng issue sa mga namatay na inosente, hindi po dun sa mga nanlaban, may mga baril o mga high value target na lumalaban sa gobyerno. Talagang naniniwala po ako sila po'y mataas ang chance na talagang mamatay sa mga enkwentro. Pero pinag-usapan po natin yung mga inosente talaga, kabataan, bata, o yung mga walang kinalaman sa droga na namatay. Yun po yung naging issue. Pero itapon po natin yun. Itapon natin yung usapin ng mga nadamay. Sabihin na natin perfecto, wala nang dapat ayusin sa drug war na yon. Sabihin natin kahit hindi totoo yon, no? Alam naman natin na hindi totoong perfecto ang drug war, diba? Pero sabihin na natin perfecto, tama ang ginawa. Duterte tatak Duterte. Dati may bowler pa na may bowler pa na ganyan. Sino yung nabigyan ng bowler na ganyan at bumoto sa mga Duterte? Ako po, isa po ako doon sa nagkaroon ng bowler dati, no? Pero wala na po yun, no? At binoto rin po natin noon si Duterte. Pero ngayon nga mahirap na pong bumoto ng presidente, no? Diba? Kasi hindi mo na alam kung sino talaga yung gagawa ng tama bandang huli, no? Kaya dapat pinagpe-pray po natin kung sino yung mauupo sa gobyerno. Hindi po natin tutulan dahil ayaw po natin yung tao. Pag tama ang ginagawa, suportahan natin. Pag mali, tutulan natin. Ganun lang po kasimple, no? At sa mga nangyari po before, no? Sabihin na natin perfecto ngayong drug war. Maganda ang pamamalakad po ni Duterte. Isa po tayo sa natutuwa noon sa mga talaga pong parang pagsisiwalat po sa mga korupsyon, mga maraming bagay po. Balikan po ninyo yung mga nakarang administrasyon, mga nangyari doon. Sabihin na natin perfect po lahat. Pero dumating ang usaping China. Ngayon hindi mo makita ang kanilang opinion na direkta, no? Doon po mahirap po. Hirap po tayong sabihin na sila'y nasa katuwiran. Kaya nga po dito ako po naniniwala kapag ang mga kandidato po, ang mga politiko ay walang sasabihin patungkol sa China, kung sila po'y kontra o kung sila pro-China, sila po'y pasok dito sa 73% above na mga Pilipino na ayaw ng suportahan yung mga pro-China. Well, again, no, para dun sa mga ngayon lang napadpad sa ating channel, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi po ako pro-BBM at hindi rin ako pro-Lenny o alam mo yung panatiko ng mga politiko. Hindi po tayo ganun. Pero kung ano yung tama ay susuportahan ko po. Yun po yung gusto kong suportahan. And so far, sa kasalukuyang administrasyon po, itong pag-iimbestiga sa mga pogo, paglaban sa China sa tamang paraan ay susuportahan ko po yung gobyerno po natin ngayon, especially kay Bongbong, kung gagawin niya po yung tama. Pero kapag meron po siyang gagawin na ang administrasyon na hindi maganda, hindi po tayo susuporta, tututol po tayo. Nakukuha niyo yung point. Hindi tayo pro BBM, diba? Pero sumusuporta ka sa tama. Ganon din sa iba pa mga politiko. Kahit nga ngayon hindi
hindi na presidente si Duterte, susuportahan natin siya basta tama, no? Pero kung mali, tututol po tayo. Kagaya po ng pagsuporta sa China pagka ang mga politiko po ay hindi makapagsalita, mahirap po yan, alanganin. Kumbaga sasabihin nga sa mga gender issue nga, kapag mayroong hindi ba confirm yung mga tao, sinasabi nila alanganin yung tao pagka ganun, no? Hindi malaman kung lalaki ba babae, alanganin. Sabihin pwedeng pumalya. Bakit tayo bakit kasusugal, diba, sa mga ganong klase ng pananaw na hindi ka sigurado? So ako po naniniwala, pag-pray po natin yung gobyerno natin na maging maayos, wag po magwagi ang kasamaan. Ang ating gobyerno ay maging maayos sa mga batas, especially sa pananampalataya, pagkakaroon ng takot sa Diyos, ay hindi po yan alisin, mawala sa atin ng kalayaan, ang ating pagkakaroon ng demokrasya. Bagamat nariyan po ang accountability natin bilang mga Pilipino, mga individual sa paggamit ng demokrasya, naniniwala po ako na nararapat po magkaroon po tayo ng kalayaan. Lahat, freedom to choose pa. Pero ipag-pray, let's pray na ang bawat kababayan, ang bawat tao po sa bansa natin at sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ay piliin kung ano yung tama palagi. So ikaw, ano masasabi mo sa video po na ito? Comment down below and pag-usapan po natin yan sa comment section. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.